Naranasan mo na rin ba yung umaattend ka ng interviews, tapos feeling mo parang nakuha mo na yung trabaho eh. Tapos, sa kalaunan, hindi na sila magpaparamdam, yung employer. Hanggang, yun nga, feeling mo talaga hindi ka na nakuha. So, apply ka ulit sa iba, may interview ka kasi maganda na yung resume mo, maganda yung qualifications mo. Pero pagdating sa mga interviews, nagtataka ka, ano nangyayari? Hindi ka natatanggap. Hanggang bandang huli naawa ka na sa sarili mo. Hindi mo maisip saan ka nagkamali. Kasi feeling mo, nasagot mo naman lahat yung tanong nila. Tanong nila, nasagot mo naman. So siguro hanggang sa ngayon, nag-iisip ka, ano kaya yung problema? Ay, magandang araw sa'yo. Welcome back to your favorite YouTube channel, Get Good Jerry. Andito na naman ulit ako, si Jerry Herrera, para magbigay sa'yo ng mga karagdagang tips, mga practical tips na base sa experience ko bilang isang recruiter na I'm sure makakatulong talaga sa'yo. Kahit saang bansa ka mag-a-apply, sa Pilipinas ka mag-a-apply, overseas, makakatulong sa'yo itong mga practical tips natin. Pag-usapan natin to. Kasi ito talaga yung mahalaga eh. Deal breaker ito or deal maker talaga, no? Kasi napakarami kong mga naging candidates na pinapadala namin sa employers para interviewin. Pero sabihin nila, okay naman yung mga tanong, nasagot nila yung ganitong tanong, technically, or situational questions. Pagdating sa dulo, eh, hindi pa rin sila nakukuha. So, maaring ganun din yung problema mo. So, pag-usapan natin. Again, magandang araw sa iyo. Ako si Jerry from Get Good Jerry. Kung sa hindi nakakilala sa akin, I've been a recruiter for more than 15 years na. Sa Asia, sa Singapore, sa Pilipinas, yung mga sa India, tumulong din tayo sa China. Previously, nag-work din tayo as a recruitment manager sa US. Ngayon, nandito ako sa Pilipinas and working for Asia Recruitment. So I'm very happy na makatulong sa iyo. Kasi ganito 'yan, napakaraming dahilan kung ba't hindi natatanggap ang isang kandidato. Bakit hindi mo nakukuha yung job? No? Una, maaring hindi magaling ka sa technical pero hindi nila naramdaman na confident ka pagdating sa mga sagutan, yung mga simpleng tanong. Tell me about yourself, what are your strengths, or what is your greatest strength or your weakness, yung mga ganyang tanong. Kung hindi mo yan masasagot ng tama with confidence, minsan nagbabago ng isip ang mga decision makers na nag-i-interview sa'yo. So napakahalaga talaga na ang isang pag-attend ng interview ay pinag-aaralan, pinaghahandaan para makapag-perform ka ng tama. Sa mga dati nating video, marami kayong makikita ganun. Ngayon, itong tanong na to, no, ano kaya isang posible na dahilan ba't hindi mo nakuha yung trabaho? So, marami talagang dahilan, kagaya ng sabi ko, no? Pero dito tayo sa isa. Maaring nasagot mo lahat ng tanong, technical questions, situational questions, behavioral questions, nasagot mo ng tama. Pero pagdating sa dulo, yung sa closing part na ng interview, tinanong ka yung, do you have any question for us? Yung mga ganyan. We want to hear from you, Jerry. So, what do you want to ask? What do you want to know? Mga ganyan. Minsan, nagtatanong sila talaga ng ganyan. Ngayon, ganito. Pag ang itinanong mo lang ang salary, ano yung timing, yan yung mga hindi mo dapat tinatanong. Hindi yan tinatanong kasi usually pinag-uusapan naman yan sa dulo na eh. Yung salary, kung hindi sila mag-open, dapat sa salary, dapat hindi ikaw ang unang mag-open ng tanungan tungkol dyan. Eh, meron namang part kung kailan darating yung timing para pag-usapan yung salary. Kung minsan, sa una pa lang, binabanggit na sa'yo ng HR ng company bago kanila isalang sa final round or sa technical round. So, hindi siya dapat tinatanong. Yung mga tanong na, am I hired? Yung mga ganyan. Hindi yan tinatanong. Kasi parang nagpapakita ka na hindi ka mature pagdating sa hindi ka knowledgeable pagdating sa hiring process or yung process ng pag-attend ng mga interviews. So it shows immaturity. Kasi meron talagang proseso para i-hire, ano? So hindi mo dapat tinatanong. Magde-decide sila, mag-uusap-usap yung mga decision makers, yung HR, yung kabuuan ng interview mo kung karapat dapat ka talaga nilang i-hire. So hindi mo dapat tinatanong yan.
Hindi yan tinatanong pagdating sa technical round, yung natapos yung technical round, tapos tatanungin mo yung decision maker. Kasi yung mga ganong bagay ay sa HR yan tinatanong, hindi dun sa mga decision makers. Okay? I-hire ka ng decision makers because they really find you fit for the job technically, at saka yung dynamics na magiging part ka ng team nila, na somehow nakikita nila na talagang magpi-fit ka sa grupo niya or sa department niya ng decision maker. Ngayon, kagaya ng sabi ko, pwede kang technically fit, pero pagdating dun sa mga tanong na madi-disappoint sila ng technical, pwedeng maging reason yun para magbago sila ng decision na kunin kanila. Okay, dalawa lang yung nakikita ko na the best. At ipapaliwanag ko sa'yo anong reason bakit ito yung napili ko na the best na dalawang tanong. Mamili ka lang sa isa, syempre, pag tinanong ka. Okay, by the way, ang mga typical na tanungan kasi dyan, ganyan. What are your hiring process? What's the next step? Mga ganyan, Minsan, pwede mo itanong yan, actually. Pero mayroon pang mas magandang itanong. Okay? Ang magandang tanong dyan ay eto. Isa, halimbawa, if you're going to hire me, what will be your expectations? What do you want me to achieve in the next 1 month, 3 months, or 6 months, or 1 year? Yung ganyang tanong. Kasi parang ang dating niyan is sinapsychologize mo sila pinapag-visualize mo sila, yung interviewer, na tanggap ka na nila. Tapos, ikukwento nila sa'yo ano nga yung expectation nila kapag na-hire ka na. So, from there, makikita mo, malalaman mo kung ano yung kailangan nila na mapapasama ka sa team. Halimbawa, sabihin, I expect you to help my team to solve the problem in the accounts payable side. So ngayon, pag binanggit yung gano'n, kung meron kang background sa accounts payable, pwede mong banggit, may background ako niyan kasi I used to be an accountant, ganyan, sa isang company, and we were doing accounts payable. So, pwede mong magagamit mo yun para ibenta mo pa rin yung sarili mo. Kaya, napakahalaga dito, maging magaling kang listener and you're asking smart questions. Okay? Yan yung number 1. Ito yung pangalawa. Ito, nagamit ko to. Lagi ko rin itong nagagamit at talagang tagumpay pag ako nagtatanong. Bago mo gawin itong tanong na to, kailangan, as I have always been advising pagdating dun sa sa mga interviews, kailangan pinag-aaralan mo kasi kung ano yung background ng interviewer mo. May LinkedIn naman, hanapin mo siya sa LinkedIn. Kung hindi nakalagay yung position or details dun sa interview details na sinesend ng HR, hanapin mo sa LinkedIn yung tao. Ito, isang tip. Hanapin mo siya sa LinkedIn, yung pangalan niya, anong company, di ba? Makikita mo siya doon, Halimbawa, 10 years na pala siya sa company, 5 years na pala. Makikita mo doon, minsan, na-promote na siya from accountant, naging senior accountant, naging general manager. May mga ganun, makikita mo na parang 15 years na siya sa company. So, magandang gamitin yon. At ito pa isang another tip. Actually, mga binibigay kong tip based sa actual na experience, at ang objective lang nito ay maging successful ka. Okay? Talagang effective, nagagamit namin to, nagamit ko to sa US. I used to be a recruiter as a senior recruitment manager sa Cincinnati, pero nakabase ako sa Pinas. Ito lang recently for almost 2 years. And sa Singapore din, nag-work ako dyan 16 years, pero nag-recruit ako sa Hong Kong, sa Singapore, sa Pinas, sa India. So, nagagamit namin yung mga ganyang tips. Kailangan hanapin mo siya sa LinkedIn or hanapin mo yung profile niya para may background ka. At ganito na yon. Ang connection kasi niyan yung pangalawang tanong. Halimbawa, tanongin mo sa kanya, I saw your profile in LinkedIn and you've been working with a company for the last 10 years. So what do you love most about working here? Yan yung magandang tanong. Ano yung pinaka nagustuhan mo? Bakit ka nag-work dito? Kasi parang hinuhugutan mo siya ng yung on a personal level, ano nagustuhan niya dun sa company. So magbibigay yan, gusto ko dito kasi ang ganda ng teamwork, ang daming benefits, napaka-flexible ng company, masaya itong yung team namin, at saka yung overall management dito, masaya. Kaya tumagal ako ng 10 years dito. So, magandang indication. And at the same time,
ma-appreciate yan ng interviewer dahil it's not just about you talking about you and what you can do for them, but you want to really hear from the interviewer. Malaking tulong yan. So, always make it a point na tanungin mo, what do you love most about the company? Or, ano yung nagustuhan niyo po dito sa company niyo? Kasi napansin ko, 10 years na kayo dito sa company. What do you love most about working here? Yan, maganda yan. So, kumbaga, yan yung dalawang pogi points sa tanong. Okay. So, ito na yun. Ano? Tapos na yung topic natin. Dalawa lang. At again, masayang-masaya ako na nakapag-share ulit ako ng mga bagong tips sa inyo, sa'yo. Kung natuwa ka naman dito sa video natin, ang gentle request ko lang naman talaga, mag-subscribe ka, mag-comment ka na natuwa ka dito sa isa ka sa mga may natutunan sa maiksing video natin na to. And as I promised you, at saka dun sa mga previous, sa mga subscribers natin na nagko-comment, nagme-message sa akin, no, na kailan daw ulit tayo magre-record. Eto na, sisimulan na natin ngayon. Kasi nga medyo naging busy lang, busy sa mga panggabing activities. Pero ngayon, mas okay na. Ang wish ko lang talaga, ma-apply mo kung ano yung pinag-uusapan natin dito. I promise you, ito mga proven techniques. Marami na akong kung titignan ninyo yung mga comments sa mga videos na in-upload natin previously, napakaraming mga nagte-testimonial, nagpapatotoo na nasa US na sila, papunta na sila ng US, ng Canada, ng Taiwan. Marami tayong natulungan or natanggap sila sa interview nila dito sa Pilipinas. So, marami tayong natulungan and I'm always happy to help. Message ka lang dito at hati ko ano magagawa natin para sa'yo. And again, this is Get Good Jerry. May all your dreams come true and I'll see you on the next videos.